Okay, good morning. Once again, we are in our biblical history series on the book of Genesis. Now, today we will be discussing and continuing our study. Tayo po ay magpapatuloy ng ating pag-aaral dito po sa aklat ng Genesis. At sa umagang ito, ang atin pong pagpatuloy ay ang chapter 12, part 2 po ng ating pag-aaral. Dahil may part po na hindi po natin na-discuss last yesterday at atin pong ipagpatuloy dito po sa chapter 12 verses 1 to 9. May mga bahagi po doon na ating naiwanan at hindi po natin dahil sa gipit po ng panahon at atin pong minadali yung ating pag-discuss. Ngunit ngayong umaga ay atin pong balikan konti. Okay. Para po sa ating prayer thought, ito po yung mababasa po natin sa Lift Him Up, page 29, paragraph 2. The hope of Israel was embodied in the promise made at the time of the call of Abraham. So we are discussing about after the call of Abraham. So yung panawagan po ng Panginoon kay Abraham ay napaloob po actually yung kanyang promise, ang kanyang pinagkaloob din sa mga Israelites. Kaya nasabi po rito, and afterward repeated again and again to his posterity, in thee shall all families of the earth be blessed. Genesis chapter 12, verse 3. As the purpose of God for the redemption of the race was unfolded to Abraham, the Son of Righteousness shone upon his heart, and his darkness was scattered. And when at last the Savior himself walked and talked among the sons of men, he bore witness to the Jews of the patriarchs' bright hope of deliverance through the coming of a Redeemer. Your father Abraham rejoiced to see my day, Christ declared, and he saw it and was glad. So, kaya nga po napaka-importante, napakalaga po ang pag-aaral po sa biblical history dahil dito po ay ang fondasyon na kung saan ay nung tinawag si Abraham, siya po ay maging daluyan, okay? Maging kaparaanan para ang Israel at tayo rin po ay magkaroon ng promise na yon na kung saan yan po ang tinatawag nating everlasting promise or covenant ng Panginoon. So, sa umagang ito, itong pag-asang ito ay pinagkaloob sa mga Israelite na kung saan ay pinangako na sa pamagitan po ng pagtawag kay Abraham ay ito ay paulit-ulit na ginagawa ng Panginoon. Kaya ang history is repeated itself na kung saan ay dito po ay pagpalain ng lupa sa pamagitan po ng kanyang mga anak. Ibig sabihin, we are the channel of blessings to others. Kung tayo po ay gumaganap, katulad po sa pananampalataya ni Abraham, na kung saan siya po ay sumunod sa Panginoon. At inihayag po ng Panginoon sa kay Abraham na you will be the blessing sa palibot. Kung sino ang mag-bless sa kanya, magpala sa kanya ay pagpalain. At ito ay nabubuo na kung saan ay pag-asang ito ay nabuo sa katauhan ng ating Panginoong Yesus, na kung saan siya po yung talagang pagdating ng manunubos ay siya rin ay mag-testify. Sabi nga po dito, ang iyong amang si Abraham ay naggalak na makita ang aking araw. Papayag po ito ni Kristo, na kung saan sabi nga po niya na hindi pa man pinanganak si Abraham ay siya na. Okay? So sa umagang ito, atin pong idalangin sa Panginoon na tayo po ay bigyan ng karunungan
upang ating maabot at maunawaan po ang ating pag-aaralan ngayon sa umagang ito. Tayo po ay manalangin. Dakila at mabagin po naming Ama na nasa langit ka, sa umagang ito sa aming pagpapatuloy ng aming pag-aaral dito po sa Biblical History ay patuloy nawa na kayo po ay mangusap sa bawat isa sa amin. Kasama na po ng aming mga mahal sa buhay na hindi po namin nakasama, nawa sila rin po ay inyong himukin na kung saan ay sila rin ay maghanda sa kanilang mga buhay. Salamat Panginoon sa pagkakataong ito na kami po ay makapag-aral muli at aming iniling na inyong banal na espiritu ang siyang manguna sa amin upang ang aming mapag-aralan ay maging butil na katotohanan na siyang mananatili at tumubo sa aming espiritual na buhay. Salamat Panginoon sa inyong pagtugon sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Okay, now, dito to po tayo sa balikan po natin konti. Okay? Dito po sa Genesis chapter 12 verse 1. Sabi nga po doon, I will bless those who bless you, and I will curse him who curses you. God also promised He would bless those who bless you and to curse him who curses you. So this promise actually, mga kapatid, ay inherited by the covenant descendants of Abraham. Na kung saan, kung sino po yung mga descendants ni Abraham, ay siyang maging tagatanggap. Okay? Especially the Jewish people. Remains true hanggang ngayon. And is a root reason for the decline and death of many empires. Kaya ito naging dahilan, mga kapatid, ng pagbaba, pag-akyat ng mga empires na ito. So this is actually to realize that the promise of the Lord will excel or will transpire. Historically speaking, nations that have treated the Jewish people will have often been blessed. When the Greeks overran Palestine and desecrated the altars in the Jewish temple, they were soon conquered by Rome. Yan po ay kasaysayan na kung paano po ang Panginoon ay talagang nagsusubaybay sa bayan ng Israel until the time when Christ came here on earth. When Rome killed Paul and many others and destroyed Jerusalem under Titus, Rome soon fell. Spain was reduced to a fifth-rate nation after the Inquisition against the Jews. Poland fell after the pogroms. These are actually historical background na kung saan ay kung paano po nangyari na yung mga nag-uusig sa bayan ng Israel ay talagang bababa rin po. Hitler's Germany went down after its orgies of anti-Semitism. Britain lost her empire when she broke her faith with Israel. Bagamat sabihin natin na Israel was actually rejected as a nation, but yet we know that there are still people that are believing in Jesus as the Messiah, not as a nation, but individually. Kaya nga po, yung mga nanampalataya sa Diyos, especially yung nangingilin sa araw ng Sabbath, ay siyang palatandaan na sila po ay anak ng Israel o anak ng Diyos. Dahil yan po ay natala sa Ezekiel chapter 20 verse 12 and 20 na it will be a sign, a covenant, sign of sanctification for God's people, the Sabbath. So that's actually the sign na kung saan ay makilala po tayo na tayo anak ng ating Panginoon o ng Israel, or you will be an Israelite. Israelite that are obedient to the law of God. At yun po ay yung kasaysayan ay nagsasabi na ang sino man na mag-curse sa bayan ng Diyos ay it will be also cursed. So this promise has also affected the church.
So yan po ay naapektuhan yung ating yung iglesia, especially when we study Revelation chapter 12. Revelation chapter 12 dwells on yung karanasan ng iglesia ng Panginoon, the ever-living church of God. Ibig sabihin mga kapatid, na in every generation, there are people who represents the church of God. So hindi po natin mawala sa kasaysayan na ang sino mang sumusunod sa kalooban ng Panginoon ay siyang iglesia ng Panginoon. Kaya in these last days, those obedient to the law of God are children of God. So the promise was given to them. So those who bless them will be blessed. But those who curse them will also be cursed. Yan po yung application sa atin, yung ginawa ng Panginoon kay Abraham, na there is a covenant na pinagkaloob niya po. So the times when the church took upon itself the persecution of the Jewish people, when dark times, not only for the Jews, but also for the church. Ito po ay para rin sa iglesia. Kaya nga po sabi ni Daniel chapter 2, verse 20, 21, you can read there that the author of history is God. Siya po ang nagsasalin o nagpapababa ng mga hari at naglalagay ng mga sistema or mga hari. Nagbabago po yan. So that's why noong si Nebuchadnezzar ay nagkaroon ng hindi mapaliwanag na panaginip, ay nandyan ang alagad ng Panginoon na magpapahayag ang kanyang propeta. Dahil tinala din po yan, sinulat din ni Amos chapter 3 verse 7, na surely that the Lord will not do any good or anything unless He will reveal them to the prophet. So, pinapahayag po yan ng Panginoon bago pa man mangyari ang lahat ng mga bagay. Okay? So, He is the author of history. That's why we are studying biblical history. Now, Genesis chapter 12 verse 3, it's also mentioned there, in you, all the families of the earth shall be blessed. Not only was Abram promised blessing, but God also promised to make him a blessing. So hindi lamang na siya makatanggap ng blessing ng Panginoon, kundi siya rin po ay maging blessing o pagpapala. Even to the point where all the families of the earth would be blessed in Abram. This amazing promise was fulfilled in the Messiah that came from Abraham's lineage. Yan po mga kapatid, yung siya po ang naging daluyan o progenitor na tagadala ng lahi ng mga matuwid, na kung saan God wants to preserve the righteousness or the righteous people. God's blessing to Abraham was not for his own sake. Hindi po para lamang sa kanya, kundi ito po ay binigay ng Diyos para po sa sangkatauhan, para sa humanity. Or even the sake of the Jewish nation to come. It was for the whole world, for all the families of the earth, through Jesus Christ. Kaya mga kapatid, yung kasaysayan na ito ay naglalarawan ng yung pagpapala at promesa ng Panginoon, na yun po ay hindi lamang para kay Abraham, kundi para din po sa sangkatauhan, sa mga tao sa huling araw. Okay? So, kaya nga po dito ay mapapansin natin that the Word of God actually gives us the hint that when we are the sons or children of Abraham, then we are the inheritor, or we will inherit that promise given to him. And the scripture foreseeing that God would justify the Gentiles by faith preached the gospel to Abraham beforehand, saying, in you. So yun po yung mga kapatid, yung mababasa rin po natin yan sa Galatians chapter 3 verse 8 to 9.
na kung saan na ito po yung mga nanampalataya ay sila po ay maging daluyan din po ng pagpapala para sa iba. And they sang a new song, saying, "You are worthy to take the scroll and to open its seals." Yan po ay natatala actually sa Revelation na there is only one worthy to open the what? Open the book with the seventh seal. If we study the seventh seal, we actually know that this promise was actually perpetuated. Talagang yan ay ma-fulfill sa pamagitan po ng ating Panginoon. Na kung siya lamang ang siyang worthy to open the book with the seventh seal. Yung book with the seventh seal is the record of all people, the history of the world, na kung saan ito po yung natala na mula sa creation, okay, mula sa panahon ni Adam ay nakatala po kung sino ang mga taong matuwid. At yun po ay talaan ng mga nanampalataya sa Diyos. Kaya tinawag po siya na Book of Life or Book of the Lamb, na kung saan yun doon nakatala ang lahat ng mga kasaysayan at ng mga pangalan ng mga nanampalataya. So, dito po ay mapapansin natin na kung saan sa pamagitan ng pagtawag kay Abraham, ang pagpapalang kanyang tinanggap ay matatanggap din po ng bayan ng Diyos. At hindi lamang sila ang makatanggap nito, kundi sa pamagitan nila, because it was given to Abraham. And now you are and we are the sons and children of Abraham, no? Na kung saan ay nanggaling po tayo doon sa kanyang lahi. The work of Jesus will touch every people, group on the earth. Kaya yun po ang pakay ng ating Panginoon na kung saan ay siya po ang naging pag-asa. Siya po yung dudurog sa ulo ng serpente. Ito po ay natala din sa Genesis chapter 3 verse 15 na kung saan ay yan po ay prophecy na kung saan natala sa history. Okay? So may mga bagay na kung saan ay mauulit or may significant, may pagkahalaga sa atin ngayon na kung ating maunawaan mga kapatid ay by faith we are justified. So sa pamamagitan po ng pananampalataya, tayo po ay maituwid at inaring ganap na para bagang di nagkasala. Yun po yung justification. Okay? Now, sa verse 4, mapapansin po natin dyan, Abraham's departure from Haran. Okay? And Lot went with him. This was more partial obedient by Abraham. Partial, bakit po? Dahil mayroon pong pagsubok na darating sa kanya. Kaya roller coaster din po ang buhay ni Abraham. Bagamat sabihin natin, he is the father of faith. But yet, he has also been tested and has also fallen many times. God commanded him to go out from his family. Yet he brought his nephew Lot. Lot would not be a blessing to Abraham. Yan po ang test sa kanya din, na si Lot ay hindi maging blessing sa kanya. He would be nothing but troubled and inconvenience. Bagamat ganun pa man, ay sa pananampalataya ay nananatili na matatag na nagpatuloy si Abraham. Abraham was 75 years old when he departed from Haran. So mapapansin natin na 75 years old at wala pa silang anak, ano? He took also Sarai, his wife. Abraham came into the land of Canaan, and at this advanced age, fathering a child through Sarai seemed a long forgotten hope, na parang walang pag-asa dahil hinihintay nila na magkaanak si Sarai, pero matanda na rin si Sarai. So yan po yung kanilang pag-asa na magkaroon ng anak. Pero at the old age, kaya nga po ay kahit si
si Sarah ay mapapansin natin sa patuloy natin pag-aaral, ay matanda na nung nagkaanak. So, bagamat sumama dito si Lot at mabigat sa kanya, pero nananatili at patuloy pong naglagbay si Abraham kasama po si Lot at kanyang asawa. So, kasama po ng mga ari-arian. Yun po ang ating na pag-aralan. Abraham's arrival in Canaan. Ano po ang kanya? All their possession that they had gathered and the peoples. So ito po yung mga kapatid yung talagang nais ng Panginoon na dala. No? Yes, kaya sabi doon sa Old Testament na sa Acts ay sinabi po ni San ng alagad ng Panginoon na anong gagawin namin para maligtas. Ang sabi ng talata ay maniwala ka, ikaw at ang iyong pamilya ay maliligtas. So we will be a channel like Abraham. Abraham was actually a man with a righteous na plano ng Panginoon para sa kanya at dala niya po ang kanyang ari-arian at yung mga nag-aalaga din ng kanyang tupa. Okay? So, all the possession at yun po ay Abraham left Ur of the Chaldeans with his fathers and his nephew Lot, stopping in Haran long enough to acquire many possessions and people. So they came to the land of Canaan. Abraham came into Canaan as a stranger. Yan po yung and it was later ay kung mapapansin po natin, yun po ang naging lupang pangako. To live in a land populated by tribes that were set in violence and sin, but would come even worse. Kaya sa ating pagpatuloy na pag-aaral, mababasa rin po natin yan. So, ito yung pagdating ni Abraham doon sa Canaan. Abraham passed through the land of the place Sikkim. Ito po yung sinabi natin, yung parang shoulder kasi dalawang bundok po yan. And there's a valley. So parang pan po siya na shoulder, Sikkim. Yan po yung description ng lupang dinaanan ni Abraham. It probably gets its meaning from the geography of the area. Parang shoulder nga po siya, dalawang bundok na kung saan ay yung dalawang bundok diyan, yung hill lang siya, maliit lang siya na kan. These are Gerizim and Ebal. Ebal were like shoulders with yung Sikkim na yun na nasa gitna. Okay? So Sikkim is a road, okay, a valley na kung saan ay may dalawang hill na Gerizim at saka Ebal. So these are description of the location. Sikkim was not only in the midst of two mountains, but it was also right in the middle of Canaan. So nasa kalagitnaan po siya ng Canaan. Okay? So that's actually the location of the place na kung saan ay doon po sila na mapansin natin na ito rin po yung lugar na kung saan ay si Jacob, sabi rito, mababasa po natin yan sa Genesis chapter 33 verse 18, that this is where Jacob came safely when he returned with his wives and children from his sojourn with Laban. So ayan po ay madadaanan din po natin sa pag-aaral sa chapter 33. Okay? This is where Jacob bought a piece of land from a Canaanite woman named Hamor for 100 pieces of silver. Yan na po, part din po yan ng biblical history na itong lugar na dinaanan ni Abraham was a place where Jacob bought. Okay, binili niya po. This is where Jacob built an altar to the Lord and called it El Elohe Israel. Ano pong ibig sabihin ng El Elohe Israel? God, the God of Israel. So yun po yung lugar na kung saan ay mababasa natin yan, chapter 33. This established the connection between Jacob and what became known as Jacob's well.
So dito po natin malatag sa kasaysayan na itong lugar na dinaanan ni Abraham is also a place where Jacob bought and he actually have the well, Jacob's well. At ito rin po yung well sa panahon na dumating si Kristo. Okay? Atin po yung mapatuloy na mapag-aralan. Shechem was the place where Dinah, ito rin po ay significant sa kasaysayan. The daughter of Jacob was raped. Kasi wala kang takbuhan yan. Dalawang bundok yan. And then this valley. So talagang ayan po ang nangyari. Mapag-aralan din natin yan sa chapter 33. And the sons of Jacob massacred the men of the city in retaliation. So may mga ganun din palang pangyayari mga kapatid, no? May rape and then nag-retaliate. Dahil ni-rape yung anak ni Jacob, ay nag-retaliate po sila kaya nagkaroon ng massacre. So yan po ay nagaganap din sa Old Testament. Hindi lang po diyan sa Pilipinas na pag may ma-rape o may anumang mangyari ay mayroong massacre na mangyayari. So these are actually events that actually naitala sa kasaysayan. Kaya hindi po tayo magtataka na nangyari din po sa atin ngayon. Because at that time, it was then the event na mga nangyayari sa kasaysayan din. This was the plot of ground that Jacob gave his son Joseph. Land Jacob had conquered from the Amorites with his sword and bow in an unrecorded battle. So nakatala po talaga yan sa kasaysayan. Chapter 48, verse 22, yan din po ang lugar na kung saan ay nandoon, pinagkaloob yan kay Joseph at si Jacob actually nakapag nanalo po sa kanilang pagdigma sa mga Amorites. Okay? This is where the bones of Joseph were eventually buried when they were carried up from Egypt. So, yan po ang nakatala din sa part po ng kasaysayan sa Biblia. This is where Joshua made a covenant with Israel. Ito rin po yung lugar na kung saan ay nagkaroon ng covenant si Joshua kasama ng Israelites, renewing their commitment to the God of Israel and proclaiming, "As for me and my house, we will serve the Lord." So maalala natin yung Shechem. So ang Shechem is very significant in the history. Dinaanan po yan ni Abraham na kung saan ay patungo po siya sa itong land of Canaan nga kasi nasa gitna po yan. Okay? And sabi nga po rito, Shechem's New Testament name is Sychar, where Jesus met the Samaritan woman at the well in John 4. Kaya ito po ay talaga significant place na kung saan ito na po yung lugar na kung saan ay dinaanan at nandoon tumigil si Abraham din po. At yun ay binili ni Jacob and then ito po ay nagkaroon ng well doon. Dahil siyempre pag binili ni Jacob yon ay magkuhan po siya ng tent niya dyan. Saka kailangan may source po siya ng tubig. Kaya nagkaroon ng well dyan. And the Canaanites were then in the land. Abraham came to the land God promised, yet the Canaanites were still in the land. So mapapansin natin mga kapatid na nandyan po yung mga Canaanites, pero it was promised to Abraham. They had no intention of giving the land to Abraham. Kaya nag-aagawan po yan hanggang ngayon. Kaya yung Palestine, yan po ay hindi talaga magsusuko. Kasi ito po yung mga lahi na ayaw nilang ipagkaloob sa bayan ng Diyos. But it was God's promise na mapasa kanila yan and would not give it up until they were forced out some 400 years later. Yan po ay actually na nasa ikatuparan na kung saan ang Panginoon ay gagawa talaga ng kaparaanan. Ganon din po ang mangyayari actually. This is actually the type, mga typological, if we study typology,
ay kung ano pong nangyari sa kapanahunan na yon. Ganun din po ang mangyayari. So God paved a way wherein we have the example. Kaya doon sa Corinthians chapter 10, 1 Corinthians chapter 10, kung atin pong basahin dyan, ay yun po ay nasusulat actually para sa atin, para maging example po natin. Ano? So God appears to Abraham in Canaan. Then the Lord appeared to Abraham. Ito po yung natala doon sa chapter 12 verse 7 and 9. Atin lang pong binabaybay yung mga tekstong ito. Once Abraham was in the land, God reminded him of his promise. The land Abraham saw belonged to Abraham and his descendants. It was actual land that Abraham saw with his physical eyes. So talagang pinakita po yung lugar na yan na kung saan ay ipinangako kay Abraham. Kaya tandaan natin ito mga kapatid, because if we study prophecy at mga nangyayari ngayon, we will have the integration na mayroon pong Abrahamic group ngayon na yung Pope, Israel, and other Christian religions. They actually have this Abrahamic gathering or yung kanilang plan to establish a group that will strengthen the spiritual ties. Even the Islam ay talagang nag-join na po sa Abrahamic treaty nito na kung saan ay nandyan po yung binasihan nila that this is Abraham's land. So to your descendants, I will give this land. Abraham never owned any of this land except the burial plot he bought. Yan po yung hindi niya naangkin po yun, yung lupain na yun, pero pinangako po yun ng Panginoon sa kanya. So ibig sabihin, hindi pa sa kanya matutupad. Kung hindi pa po yan natupad, ibig sabihin, it's still future. Kaya nga po ay tinitingnan po natin yan because God will establish a kingdom in that place. Kaya nga po yung prophecy and history, we cannot separate them. Dahil yun po ay pinangako kay Abraham, and those who will be believers or believe by faith, yan po yung promise ng Panginoon. Ebidensya po ito na kung saan ay the people of God at that time will be a blessing to the whole earth. Pero mga kapatid, anong pong nangyari na kinalaban pa nga po si Abraham? Hindi po siya nagkaroon ng lupain dyan maliban doon sa kanyang libingan. No? So yan po yung nangyari sa kasaysayan. Kaya hindi pa yun matupad kay Abraham. Kaya we are still expecting that it will happen in these last days. Kasi mula noon kay Abraham hanggang sa ating panahon ngayon, ay wala pong ganun na hindi pa po ang Israel o ang bayan ng Diyos ang may-ari niyan. Okay? And there he built an altar to the Lord. Yan po yung mga karanasan ni Abraham dyan. Nagkuhan po siya, nag-establish siya din ng altar. The altar was important to Abraham because it was a place to meet with God, to offer sacrifice for sin, to show submission to God, and to worship God. Christians, ito po yung application sa atin. Kasi we are studying this not for us to only learn the history, but also to have the internal recognition that we as Christian, we also have that inherit that characteristics as sons of God. Tayo po ay mga children of God. Christian have an altar also. Hebrews chapter 13 verse 10. We met with God at our own place where we remember the sacrifice Jesus made for sin. Ephesians chapter 5 verse 2. Where we submit to God as a living sacrifice. Romans 12:1. And where we offer the sacrifice of praise. So at the altar, bagamat wala tayo sa lugar na kung saan ay si Abraham nag-offer na nagkaroon po siya ng altar, ay
ganun pa man ay sa ating mga tahanan. When we offer ourselves a living sacrifice, that is actually the altar that God is dwelling with us. Na kung saan ito po yung mga revelation na kung saan ay nais ng Panginoon na makamtan natin ang blessing na nakamit po. Bagamat sabihin natin hindi full na nakamit po ni Abraham ang promise ng Panginoon because his descendants, ang kanyang lahi ay magkaroon po ng katuparan niyan. He pitched his tent even in the land God gave him. Abraham never lived in a house. So hindi po siya nakatahanan sa isang bahay talaga na tent po ang kanila noon. He always lived in a tent. Tents are the home of those who are just passing through and do not put down permanent tools o roots, mga kapatid. So, sa kanila ay tent po because they are traveling. We too are to live like tent dwellers as pilgrims on this earth. We should live as people who have their permanent dwelling place in heaven. In heaven, yes, there is a place that is prepared in heaven, but it will come down after 1,000 years. But there is actually a home for God's people in this earth. That's why there is actually the place where we can dwell na kung saan ay safely. Too many Christians want to build mansions on earth and think they would be happy with tents in heaven. So yan po ay mga isipan ng tao na kung saan ay, yes, you can build your mansion here for a dwelling place, but it's not permanent. Okay? A pilgrim is someone who leaves home and dwells to specific destination. A pilgrim isn't a drifter. A pilgrim has a goal. Abraham's goal was God's heavenly city. So yan po mga kapatid, and this is also our goal. Kaya we are just passing through in this earth. So ito po yung bahagi ng atin pong dinagdagan yung mga napag-aralan natin yesterday na it was not actually pursued verse by verse. But right now, we have discussed this one, and I hope that we get some points kung paano po ang lugar na ito, ang Shechem, ay naging bahagi po sa kasaysayan na kung saan ay, yes, dumaan sa buhay na kung saan they are passing through the places na binanggit po. At ito po ay maging importante na mga lugar na kung saan ang kasaysayan ay tinala po dyan, nakasulat po yan para at least we can appreciate, okay, this is the place where Abraham dwells and he is passing through. Kasi after po nito, okay, sa verses 10 to 20 ay mayroon pong hamon, mayroon pong test, mayroon pong test kay Abraham. Bakit po? Ano pong nangyari? Nagkaroon po ng famine. Kaya test po yun. May pagsubok na darating sa buhay, kaya atin pong sundan. Bukas po ating malalaman kung ano po ang nangyari sa buhay ni Abraham na nakadwell na po siya doon. Nagkaroon na siya ng tent, pero pagkaroon ng famine po mga kapatid, he was tested there. Kaya umalis siya. Bagamat sabihin natin, oy, ito yung lugar. Abraham, ito yung lugar mo. Pinangako ito sa iyo. Pero mga kapatid, pagdating ng problema, nagkaroon ng test, umalis siya. Saan nagpunta? Malalaman po natin bukas at sa pagpapatuloy po ng ating pag-aaral. And maybe, it may sometimes be an event in our lives na mangyayari din po sa ating buhay na baka makalipat din tayo or we actually go down in our experience spiritually. But remember that if you are God's people, if you are God's servant, you will talagang babalik ka. Because God actually is making a way. Sabi doon sa 1 Corinthians chapter 13,
chapter 10 verse 13, na walang pagsubok na dumarating sa tao na salip na pabayaan ka ng Panginoon, God will make a way for you to escape. Yan po ang natala doon sa 1 Corinthians chapter 10:13. Okay? Any reaction po sa ating pag-aaral ngayong umaga? Yes, Sister Veronica? Gusto ko lang pong i-clarify, brother, if yung Shechem po ba is part po siya ng Kanaan or Kanaan po siya talaga? Meets, nasa sentro po siya ng Kanan. Kaya yun po yung talagang sa buhay ni Abraham ay yes, dinaanan niya yan sa buhay niya kasi aalis siya po, umalis siya diyan. Ibig sabihin, pag nagkaroon ng drought or nagkaroon ng famine diyan, ay umalis din siya. So yan po yung ating pag-aralan bukas, no? Bakit umalis siya? Bakit ano bang nangyayari? Bakit talagang umalis siya diyan sa Shechem na yan? Okay? So ito po yung mga madadaanan natin sa ating pag-aaral na may part na yes, part na po diyan ng promise ng Panginoon. It is actually in the midst of Canaan, okay? Na kung saan ay may dalawang bundok po dyan, yung Ebal at saka yung Gerizim, na plain valley po siya, okay? At yan po ay daanan na kung saan ay na-promise yan ng Panginoon. Kasi in that valley, walang naninirahan na mga Canaanites. Kaya diyan nagdwell si Abraham. Pero sa whole Canaan, may mga naninirahan. So ibig sabihin na ito lang nakita ni Abraham na bakante, na walang dwellers doon. So it is actually where a place na kung saan ay God's providence po na naninirahan dyan si Abraham sa Shechem. Okay? Any more question? Any reflection po? Sister Vanji, Sister Nympha, may reflection po kayo bago po tayo mag-close? Okay, kung wala naman po, ay pasalamat tayo sa Panginoon na this is actually a part of our study. Bukas po ay we will learn about the Abraham in Egypt. Umalis po siya. Okay? Nasa Egypt siya. Okay? So atin pong alamin kung ano pong nangyari doon sa Egypt. At bakit umalis siya dyan sa Shechem o sa Canaan na i-promise po ng Panginoon. Yes, Sister Nympha, sige po. Good morning, everyone. Well, Yeah, good morning. talagang from the very beginning na tayo ay nag-aral ng Genesis, ay talaga pong sobrang na-amaze po talaga ako, kuya. So, po ng yun nga po, tulad hindi po yung kumbaga yung there is a harmony, parang nandun po yung harmony ng history to the present and to the future. Kaya po talaga doon sa pinag-aaral natin sa ating lesson nung last week about the two olive trees, it cannot be separated from each other. The same as ating pinag-aralan, hindi natin pwedeng ihiwalay ang history sa prophecy. Kasi sabi ko nga nung pong last nag-study kami dito sa Bawan nung nagsimba kami, noong nga po naghinang reflection, na nabanggit ko din po doon na this is the Old Testament and the New Testament. So na-reflect ko po yung ating ngayon na para po siyang history to the present, and then to the prophecy. Sabi ko, so from the Old to the New Testament na it support the history support the present and the future as well, na hindi natin akalain na ganun pala kalalim ang ipinakahuhulugan ng kasaysayan sa ating kasalukuyan at maging sa ating hinaharap. Kaya Kuya Glenn, we're looking forward for more study ahead, na talaga para po lalo nating masustain
ang ating kaluluwa at ma-realize natin na ganun pala kahalaga at ganun ang dinadala ng kasaysayan upang bigyan tayo ng karunungan, kaunawaan sa kung ano ang ating kasalukuyan at ang ating maging hinaharap para magkaroon tayo ng tamang paghahanda. Amen. At the Amen. same time, magkaroon tayo ng bahagi sa ating mga kapatid na tulad kung paano natin natuklasan at tinanggap o na-appreciate natin ang kasaysayan ay ganun din naman natin maibahagi sa ating mga kapatid. Amen. So magandang reflection yan, Sister Nympha, no? Yes, we have learned a lot na dito po, kahit ako po I am also blessed by the study. At parang yun po yung pundasyon at saka yung ebidensya na mangyayari po. Kasi it happens to Abraham and it was promised by the Lord to Abraham and it has not been fulfilled. But yet, God is fulfilling the prophetic framework that had been revealed through the prophets. Kaya hindi ko rin may walay ang aking siyempre may napag-aralan ako sa mga prophecy, kaya I could really integrate these events that happens in the past na kung saan ay nakita natin ang ganda ng pagkatala po ng kasaysayan at ito po ay nagpapatibay sa ating pananampalataya. Okay? So, kung wala na po mga kapatid ay anyone who can volunteer for our closing prayer? You can just unmute your microphone and help us to have the closing prayer. Ako na po, brother. Sige po, sige. Let us pray. Dakila at mahabagin naming Diyos, Panginoon, pinupuri at pinapasalamatan po namin kayo sa umagang ito dahil sa mahiwaga na naman po, Panginoon, na inyong salita na aming nalaman. Tunay nga po, Panginoon, na ang kasaysayan ay may malaking bahagi upang mas lalo naming maunawaan ang hinaharap, Panginoon. Napakabuti niyo, Panginoon, sapagkat marami po kayong mga ginagamit na instrumento na sa gayon, Panginoon, ay mas lalo naming maunawaan at maging daluyan ng pagpapala para sa iba. Panginoon, maraming salamat sa pagkakataon na ito at maraming salamat sa inyong banal na Espiritu na siya po ang nanguna sa bawat isa sa amin, Panginoon, na tunay nga po, Panginoon, na kami ay na-bless sa umagang ito, na gaya, Panginoon, ng mga promise nyo sa aming mga unang magulang, Panginoon, na aming natatamasa pag kami, Panginoon, ay maniniwala at mananampalataya sa inyo, Panginoon. Hiling po namin, Lord, na kami ay inyong patuloy na udyukan ng inyong banal na Espiritu. Kami, Panginoon, ay magpatuloy sa aming pananampalataya at bigyan niyo po lagi kami, Panginoon, ng pusong mapagpakumbaba na kayang unawain, Panginoon, ang bawat liwagan ng inyong salita sapagkat inaamin po namin, Panginoon, na kami ay mahina sa laman, ngunit sa inyong banal na Espiritu, Panginoon, ay kami ay magiging kagaya niyo po, Panginoon, Christ-like character, Panginoon. Yes. Lord, patawarin niyo po kami sa kung ano man ang aming mga pagkakasala at pagkukulang. Lihiman po ito o hayag. Ito lamang po, Panginoon, ang aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas, walang iba kundi si Jesus. Amen. Amen. Let the words of our mouth and the meditations of our hearts be acceptable unto thine sight, O Lord, our strength and our Redeemer. Amen. Amen po. At sa muli po, mga kapatid, salamat. Maraming salamat. Thank you po.